Hindi po kami hiwalay pero binlock po kasi niya ako ng December. Nung sinearch ko po yung pangalan niya, hindi ko na siya ma-search. Nakita ko na po yung mga post ng babae. OFW din po. Parehas lang pong OFW. Opo. Para bang mukha siyang pera sa mga OFW, halos lahat ng OFW, yun ang naging jowa niya. Bakit naman po kayo nagbigay ng 170,000? Hiniram po niya yun, ma'am, para pang business po daw niya sa Bulaluan at saka sa lechon manok at saka sa tricycle po daw niya. Actually, kami po nagdesisyon na magano ng negosyo para pang ano sa anak. Kano po ba pinapadala niyo? Minsan po 200, minsan 21 po, isang buwan. Kasi sabi po niya, ma'am, siya na po daw magbibigyan ng allowance sa anak ko. Nakukuha mo ba yung sapat na sustento o allowance na binibigay dapat ng mami mo? Hindi po, kasi po nagbabantay lang po kami ng tindahan doon. May babalik niyo po yung pera? Ibebenta yung lektunan, lahat po, pati kaldero, lahat, pati mga nabili Yes, sir. po na gusto nyo, idadalhin po rin sa barangay. Itutuloy po natin sa tanggapan po ninyo, Kap. Hindi po nga, pagkapunta po, ayos hindi po natin dito. Kahit isang picture, ma'am, hindi niya ako pinost, pero yung dalawa niya jowa dito, ma'am, pinupost niya. Bakit ganito lang ako, ma'am? Mayroon din naman akong puso na masasaktan. Hindi pa napag-usapan natin na lahat ng ari-ari ni ma'am, ibabalik na ni Sir Emilio Abelardo. Kung ano po ma'am yung mga listahan ng kukunin niyo sa kanya, ikaw niyo na po para maibigay niya po lahat kung ano man. Yung pera ko lang naman ang kailangan sa kanya. Andito po kasi yung mga resibo. Ere po yung mga pinadala sa pamilya niya, sa anak niya, sa insurance niya. Ere po lahat. Dadaan lang po sa akin yung yung natitira. Tapos andyan naman yung bata sa akin mga panahon na yun. Yung pinadadala po nung uwi, babalik, uwi, ganun pa. Hindi pa niya alam na pinadadalang ko ng pera. Ayun, conversation po namin kompleto. May pinagsamahan naman po kami yan. Malaki ilang taon po kami nagsama. At saka alam nyo yung totoo lang naman po kasi dapat ang makon dito na katulad po kasi nung unang kwan, para bang naging puro ako lang ang kwan. Kumbaga, inubos ko sa walang kwan. Hindi po ganun. Sa ako, nagmahalan naman po kami. Sinasabi niya hindi ko siya mahal. Kung hindi ko po siya mahal, hindi ko na inano yung anak niya sa bahay. Nandito po lahat. Napagawa ko na po kasi cellphone na yung nasira kasi kaya nakakuha ko ito lahat. Kung ano yung nandyan sa mga resibo na mo, i-minus mo na lang dyan sa pinadala ko kung gano'n ang gusto mo. Hindi kasi ang phone di ba binili nga ng ibang gamit. Andiyan naman lahat yung gamit. O di magkano pa yung mga gamit? Kung gamit Ibebenta muna natin kung ano, kung magkano lang yung gamit na, magkano yung gamit na binili mo sa gamit, yun ang ibabawas natin sa pinadala ko. O ganun lang, ibebenta lang natin yung mga gamit. Total naka-for sale naman na. Nabanggit nyo may pinagsamahan naman po kayo. Bakit ho, ngayon ho, biglang kayo ay nagkalabuan na? Pwede ho bang magkabalikan pa ho kayo? Kung talagang kami naman po Ganun naman po talaga ang pagmamahal. Kung hindi po kami, ganun naman po talaga. Naging question kasi sir na bakit nung December, blinak mo na siya? Ano bang dahilan? Hindi po na-block na sira po kasi yung cellphone ko, nakikiselfone nga lang po ako sa anak ko. Hindi naman halata naman na-block kasi nakalagay doon sa babae. This person is not nakaganon. Hindi na ako gumagamit kasi ng cellphone, nakikiselfone Kung sira yung cellphone mo, hindi yun nakalagay doon na this person is not available in Messenger. Hindi yun. Naka-block talaga kasi hindi na ikaw ma-search. Kaya na-search ko yung jowa mo. Kasunduan pa nga dapat po kasi, namin. kung bago ka sa namang sa iba, dapat makipag-break ka muna sa akin kasi 2 beses mo na akong ginawa ng ganyan eh. Hindi naman ako salbahe sa'yo, mabait naman ako sa'yo. Bakit mo ako Nung una po kasi pinatawad ko siya, taga rito din yun eh. Kaya yung nakausap sa atol po, yun. Hindi po kami nag-break noon. Ang masama lang sa akin kasi minahal ko rin naman siya. Bakit nga ako gagawa ng gano'n? Mahal nyo pa rin siya hanggang ngayon, ma'am? Hindi na po kasi may jowa naman po siya. At saka hiniwalayan ko na rin siya nung 28 po. At saka ayun na po, may jowa din siya dumating dito nung 1. Kaya hindi na po pwede. Magka-chat po kami nung nakaraang araw. Opo, nung galing po ako sa inyo, ma'am. Kinagabihan po, in-unblock po niya ako. Tapos nagchat-chat kami. Tapos po, nung 1 po, umuwi din yung jowa niya galing sa Hong Kong. Hindi lang po niya alam na alam ko rin yung mga ginagawa niya dito. Kaya nakapag-decide po ako na iwalayan ko siya ng 28 po. Kasi hindi naman po kasi pwede, ma'am, na 2 times mo akong ginagawa ng gano'n. Tapos
Dapat hiniwalayan niya muna ako. Hindi naman ako mamimilit sa isang tao kung ayaw na sa akin eh. Ano ba sir ang dahilan para naman may peace of mind din po? Nagkakausap pa po kami ng halos araw-araw. Ay ganun nga po ang nangyari. Ala na siya ring paramdam, wala na ng kwan. Tapos nakita ko yung mga post niya. May lalaki na siya kasama. Sinatid siya sa airport. Hindi po siya natuloy kasi nagpunta yata. Natuloy dahil nagkasakit. Alam ko rin po nagkasakit siya. Yun po ang dahilan. Ay, paano kaya ako gagawin ko? Eh yun naman pong girlfriend ko ngayon, taga rito po yun. Umuwi lang nung childhood sweetheart ko po yun. Ma'am, may ibang lalaki rin daw po pala kayo. Hindi po yun ma'am kasi nagpahatid po ako doon sa airport nung umuwi ako dito. Umuwi nga ako noon ma'am kasi nag-uusap kami na babalik ako dito. Yun Nung talaga nagsabi po ako namin sa kanya ma'am na pupunta ako dyan, ang lagi niyang sinasabi ma'am, nandun daw siya sa Bulacan. Sabi ko sa anak niya, kailan ba uwi yung papa mo dyan? Hindi ko po alam tita, kayo na po ang mag-chat-chat. Tapos sabi ko, punta ako dyan sa inyo. Sabi niya, i-chat na lang kita pag nasa bahay na ako. Hanggang umuwi na lang po ako sa probinsya, ma'am. Hindi na po siya nagpaparamdam na i-chat ako para pupuntahan ko siya dito, ma'am. Hindi ko naman po kasi alam na andito siya sa Manila. Ay, chat nga kita. Sabi ko, kukunin ko yung gamit ko eh. Saan ka ko yan? Sabi mo sa akin, saan yan? Di ba yung post mo? Tinanong ko pa. Saan ka ko yan? Ay, late upload yan, sabi mo. Sabi ko sa'yo, Kaya kukunin hindi ko ko yung alam na gamit andyan ko sa eh. Manila. Andyan naman po yung mga gamit niya. Yung maleta niya, andyan pa po yung mga damit niya. At saka yung cellphone, ibalik mo na lang sa akin yun. At saka yung cellphone ng anak mo, kukunin ko na yun. Kung mayroon akong nagawang hindi tama, pagkakaalam mong hindi tama, sana mapatawad mo ako sa ganung mga bagay. Kasi sa'yo yan, kung gusto mo pa ako, kung sabi ko nga, kung tayo. Kung hindi, lang ganun ang naipaliwanag natin ng bawat isa. At ayan yung mga nagkaroon ng yung mga resibo na yan. Ganun na lang kung siguro manatiling magkaibigan tayo. Ma'am, gusto niyo po bang ipaulit ni Sir Emilio? Hindi na. Kabalikan po, Hindi ayaw na po. Kasi kung cheater na yung isang tao, ulit-ulitin pa rin yung gagawin sa akin. Kasi alam ko naman hindi niya ako minahal. Manal sir? Naku, hindi po. Hindi po Kasi totoo yung hindi ko siya kung ikaw minahal. mamahal mo yung isang tao, ma'am, 2 beses mo malulukuhin. Bakit hindi mo na lang sabihin na hindi mo akong mahal, hiwalayan na kita? Bakit 2 times mo akong gagawin ng ganun? Sabihin mo lang sa akin kasi kung hindi, kasi hindi naman ako namimilit sa'yo eh. Hindi, no, isang araw, di ba, nagka-chat tayo. Nagka-chat nga? Bakit kahit magka-chat tayo, kung may jowa ka na, anong gagawin ko? Sinabi mo na taga rito yung jowa mo eh. Gusto mo yun eh. Sinabi mo na tinatapos mo na. Ni kahit minsan nga hindi mo ako pinost eh. Pero yung mga jowa mong dalawa, pinost mo sa FB mo. Anong doon mo kung ikaw ba babae? Hindi mo ba mararamdaman na hindi kanya minahal? Kasi yung mga jowa na nalalaman mo, pinupost niya. Kahit isang picture, ma'am, hindi niya ako pinost. Pero yung dalawa niyang picture, yung dalawa niyang jowa dito, ma'am, pinupost niya. Bakit ganito lang ako, ma'am? Mayroon din naman akong puso na masasaktan. Kahit isang beses, hindi mo ako pinost. Bakit? Ano mo yan sa akin? Tapos sabihin mo sa akin tayo nagtagal. Oo nga, tayo nga nagmatagal. Pero never mo akong pinost kahit isang beses, kahit isang picture, kahit nakatalikod ako, wala. Pero yung dalawa mong mga jowa na taga rito, lagi mong pinupost, ginawa mo pang profile, ginawa mo pang bakit ako hindi mo kaya? Dahil hindi mo ako mahal. Tapos sabihin mo sa akin, nagtagal tayo kasi lahat ng sahod ko pinadala ko sa'yo. Lahat ng mga problema ko sa pamilya ko, sinasabi ko sa'yo. Akala ko naman ikaw yung ko, pero hindi pala. Kaya galit na galit yung mga pamilya ko sa akin. Pero hinayaan ko yung mga sinasabi para lang sa'yo. Di ba? Kung ikaw naman sa katayuan ko, hindi ka ba nasasaktan? Nakikita mo mga post mo, pinupost mo yung mga jowa mong 2 buwan lang kayo, sabi mo, 2 buwan lang yung isa, nagti-3 months kayo ngayon. O bakit ako 2 months, 2 years tayo, hindi mo ako kayang i-post kahit isang beses? Ano naman kasi ala naman kaming picture na magkasama. Sinundo ko po siya, cellphone niya ang gamit-gamit nun na So ibig sabihin yung Cyprus, nagkasama ba kayo noon? Asa kanya po lahat yung nagpunta tayo sa pinsan mo sa sa'yo rin. Kaya nga, yung 2 months na jowa mo sa Cyprus, nagkasama ba kayo noon? Bakit yun may po sa'yo? Dami. Sir, syempre nakakapagtaka nga naman, ba't hindi flex ka? Dahil ba sa pangit ako? Oo nga, pangit ako, pero yung kalooban ko naman, mabait po akong tao, ma'am. Kaya parang nasaktan talaga ako sa ginawa niya, yung ganun. Sir, ano ba nga nagustuhan mo kay madam? Mabait po talaga yan. Maski yung nung unang-una po kami, lahat hanggang magkalabaon po kami niyan. Lagi po nag-uusap, magdamag po kami nag-uusap niyan. Madaling araw, pag mamamalengke ako,
Oh, alam niyo, naka-update po ako, naka-update sa kanya. Ito, kahit Hindi na po 2 siya months bumalik na kayo, kasi. bakit may mga picture ka sa kanya? Bakit tayo 2 years wala ka tayong picture? Kinukuha niya lang sa ano yan, kinukuha niya lang sa FB ko. Bakit ikaw picture mo nga to profile pic. Ito, akala mo naman bobo na ako masyado. Oo nga, bobo ako, pero pagdating sa'yo, hinahanap ko pero hindi ako nagre-reklamo sa'yo na gano'n. Ayan pangalan mo yan pindutin ko yan. Akala mo naman kabubuhan ko na talaga. Alam kong gawin yan. Ayan tingnan mo akala mo naman hindi ko alam yan. Sa'yo yan. Sa'yo yan Ibig sabihin, ma'am, yung picture nung kanyang girlfriend, ayan, sa'yo yan, pinopost niya, tapos Opo. profile picture. Sir, yung picture ni ma'am, bakit hindi mo na ipopost kahit picture niya Wala lang? po akong picture. Sa kanya nga po lahat yung mga picture. Sa Facebook niya. Oo nga, ayan, bakit? Ito, nagkita ba kayo nito sa 2 months kayo? Yung Sinesend nakausap lang natin niya sa sa akin yan. Cyprus, ma'am. Isinesend niya sa akin yan. Ano sinesend? Baka hindi kayo nagre-request, ma'am, na i-post ka niya. Hindi na po kailangan, ma'am, kung mahal mo yung isang tao, ma'am. Kailangan mong i-post yun. Kung mahal mo yung isang tao, hindi mo na kailangan utusan pa siya kung anong dapat niyang gawin. Nanghihingi ako ng kapatawaran. Kahit hindi ka pa humingi ng patawad, pinatawad naman kita, pero masakit lang ginawa mo sa akin. Dapat kasi, sa susunod pag nagmahal ka, iwanan mo muna yung isa, yung naging jowa mo bago ka maghanap ng iba. So hindi mo na kayo naghiwalay, ma'am, bago nga naging jowa Hindi isa? po, 2 beses nga po niya ako niloko kape. Kayo po, aminado naman kayo na nung mga panahon na binabanggit ni ma'am, ay talagang may napagsabay po kayo. Yung nga po, pero napatawad niya na po ako nung unang kuha po namin. Pero nagkasundo kami Ano, uli niya. nag-break ba tayo? Hindi, nag-away lang kami. 2 years tayo? Nag-away lang Nag-break kami. tayo? Ikaw naman ho, bilang lalaki, ano naman ang stand po ninyo pagdating naman po sa pagpo-post ng picture ng girlfriend mo sa Facebook po ninyo, ano naman ang sasabi niyo po patungkol po doon? Ang kuha naman po kasi namin, ma'am, kahit hindi ko siya pinopost, sa araw-araw naming nagkakasama sa telepono man, kahit sa telepono lang, alam nararamdaman, alam niya naman pong mahal ko siya. Kumbaga sir, sa iyong palagay, hindi nasusukat ang pagmamahal sa pagpo-post? Hindi naman po talaga. Yung araw-araw po kayong kahit sa cellphone lang, alam niya, nagluluto ako, naliligo. Magkaano pa rin po pares kami niyan. Punta ako ng palengke. Updated po. Kailan lang naman po kasi kami wala niyan. May kasama siyang lalaki, tinatanong ko. Secret, ang sagot secret. Ganun po ang sige, di bahala ka basang usapan po kasi namin lately, uuwi siya para nga dito magtira. Sabi ko, ayaw ko na nga po siya paalisin eh. Kung nang malis, kaya naman natin. Ang sagot niya, may 2 tayong anak na pinag-aaral. Anak ko saka anak niya. Hindi bahala ka kung anong magiging decision mo. Nung ala na po, hindi na kami nagka-usap pa ulit. Gusto niyo po ba ibabalik niyo yung pera? Opo, ibabalik na lang po niya yung ano dyan, sir. Tsaka yung yung sidecar. Binta mo na rin yan. Kasi dito yan sa pera ko eh. Hindi niyo sa mga patawad mo? Kahit Hindi na, kasi kung baga, binigyan ko na nga siya ng kapital noon eh. Siya na lang magpapalago eh. Wala na nga siyang trabaho noon eh. 50 ma'am. Okay. kasalubong na, 50,000 na. Okay na. Nagkasundo ang 2 panig sa isang kasunduan. Nangako si Ginoong Emilio Abelardo na ibabalik ang halagang 50,000 piso kay Ginang Charito Daquel hanggang Hunyo 30, 2025. Nangako si Ginoong Emilio Abelardo na ibabalik ang cellphone at ipapadala sa LBC bago umalis ng bansa within this week. Okay na po yan. Okay na po yan, ma'am. Kaya sana kayo dito Happy together sana. Kung hindi ka nagjowa ng iba. Pinagawa ko pa nga ng unti-unting kwan. Akala ko babalik siya. Pero malakas ito dun, sir. Oo, malakas. Kung hindi nanira yung kapatid niya, sa totoo lang, dire-diretso sana. Bali, ilang buwan kayo, sir, na nagtinda ng manok? Mula nung nag-umpisa kami, 1 year. Maliban po dito, sir, yung mga nabanggit yung mga kaldero. Rice cooker, yung iba nasa likod na marumi kasi kaya palilinis ko muna bago ko. Ma'am, bali, ito raw po yung naipundar ninyong negosyo noon na ibebenta para maibalik po yung pera sa inyo. Okay po kayo dito? Opo. Ibebenta po yan po ni sir para maibalik po sa inyo para wala na kayong maging problema. Pero kayo, ma'am, baka gusto yung maiwan dito. Ayaw nyo na? Hindi na po. Hindi na. Eh, mukhang mag-isa lang si sir dito. Laki-laki ng bahay mo, sir. Sa dalawa lang kami mag-ama. Sabi ko nga sa kanya, kung bumalik siya rito, di sana nagdire-diretso kaming kuhan.
Kailan lang naman yung last month. Maleta po, intact. Idol Rafi, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa amin sa Nueva Ecija. Nagkasundo po kami ni Emilio Abelardo na ibenta na lang po yung mga naipundar niya na lechon manok at saka babayaran po niya ako sa halaga ng 50,000 sa June 30. Nakuha ko na rin yung mga gamit, Idol, sa bahay nila. Yung mga naiwan kong gamit. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Rafi.